Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan, sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Magandang gabi po sa lahat. Ang mga pagkala si Brother Joel Domingo at welcome po sa ating crossover moments. Muli po ating inilalapit ng ating puso sa Diyos upang tumanggap ng inyong buhay na salita habang tayo sama-sama naghahanap ng paglabot sa pananampalataya mula Lunes hanggang Sabado. Lalahanin natin na ang bawat gabi ang isang pagkakataon, muli tayong tumawid sa bagong lutas ng pagkakawala at pagsalit sa Panginoon. Ngayong gabi ko, tayo tutukan natin ang isang mapangyarihang talata na magpapaalala sa atin kung ano ang tunay na dapat unahin sa buhay. Bago pa tayo magsimula, o manalangin po muna. Lord, salamat po sa isang panibagong pagkakataon na makapagnilay-nilay ng inyong mga salita. Dalangin po namin ang katotohanan ng inyong mga salita ay magbigay ng linaw at bunga sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen po. Pagising po sa umaga, ano po ang inyong unang ginagawa? Pwede po ba ang paki-comment po ninyo sa ating chat box po? Amen po. Ako po kasi, pagkagising ko po sa umaga, madalas ang pagkagising ko na ihinit ko agad po. Nasa CR po ako tapos nagmumungin po. Yun po ang aming linggo. Pero alam niyo po ba na ayon po sa study, ang unang ginagawa daw po ng tao pag sa umaga, una po, ay sine-check niya ang kanyang cellphone po. Opo, i-check niya ang cellphone niya. Siyempre, yung iba nag-alarm, yung mga message, natitingnan, at kung anong oras na. Siyempre, baka po pa. Nabaw, yung mga gagawin pa. At yung ikalawa po, ay ang pagtingin daw po ng tubig at siyempre, halimbawa, mahilig sa kape. Yun po ang ginagawa niya. Ah, sa gabi po ito, pag-usapan po natin ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa dapat unahin ng mga Kristiyano. Ang Bible verse po natin sa gabi po ito ay nakatagpuan po sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 33. Yun po, aklat ng Matthew 6:33 po. Sabi po sa NIV, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you." Sa Tagalog po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen po. May dalawang bagay na binibigyan diin sa bahagi. Una po, unahin ang kaharian ng Diyos ang kanyang katulad. Yung mundo po ay puno ng mga bagay na gusto tunin ng ating pansin. Kabuhayan, pangangailangan, pangarap. Ngunit malinaw ang panawagan ni Jesus. Seek first the kingdom of God. Kapag inuuna natin ng Diyos sa ating oras, desisyon, panalangin at pamumuhay, na itatama ang direksyon ng ating puso. Ibig sabihin, ang layunin niya na ang ating prayer. Sa araw-araw natin pamumuhay, napakadaling malunod sa mga alalahan mo naman. Trabaho, pag-aaral, mga bills, mga due date po natin. Siyempre, mga loan din po. Napakaraming problema po at mga kabalahan sa Diyos. Ang hamon po ay tanungin natin sa sino o ano ang iuna ko sa akin. Yung mga pagkakataong iniuna natin ang sarili bago ang Diyos. Kahit minsan di natin namamalan. At syempre wala naman po exempted dito kahit ako po ay challenge din po sa akin yan at araw-araw ko din pinagawa. Kaya sama-sama po natin tawirin ang challenge nito. Narito ang ilang maaari natin gawin. Una po, maglaan po tayo ng unang bahagi ng araw para sa ito. Bago buksan ang social media o harapin ang gawain, manalangin muna at magbasa ng salita natin. Sama po natin siya sa bawat desisyon. Nagsanay ng humingi ng advice, panalangin, bago bumayin sa siya. Malaki man o naman. At evaluate din po natin ang ating mga priorities. Ituwing kung yung mga bagay o tao na unting-unting pumapalit sa puso ng Diyos sa puso ng ilustin natin. At maging intentional sa pagsunod sa kanyang ito. Kahit nga po natin, intentional po. Intentional. Piliin ang tama kahit mahirap. Maging intentional na unahin ang kabanalan, pagsunod, pagsamba sa atin. Pagising pa lang ang kasama. Ikalawang bagay na binibigyan din sa bahagi nito. Pangalawa po, ang mga bagay na kailangan mo ay kanyang igalang. Sabi ko sa English, and all these things shall be added to you. Hindi ko sinabi ng Diyos na huwag tayong mangarap o huwag magpulak. Ngunit sinigurado niya na kapag siya ang ating siya mismo ang mag-aayos at magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi man laging material, hindi yung kapayapaan, direksyon, at ang kagalakan sa bawat akbang ng konting testimony ko, ako po ay nakakilala sa Panginoon at nagsimulang maglingkod sa mga. High school po ako nung nakakilala ko.
At nasa ano po ako sa pag-control sa initiative. Isa pong pagpapala na tinanggap ko sa Panginoon. Hindi na ito material, pero yung kapayapaan, kagalakan na naramdaman ko sa akin. At syempre, yung pinagpapasalamat ko sa Diyos ay yung malaman ko ang katotohanan sa kanyang mga salita. Sa pong malaking karagdagan ko sa akin ito. Kasi marami pong tao ang busy sa maraming mga bagay, mga hindi nakakakilala sa ah, sapat man o sobrang mo sila sa pinansyal. Alam ko na ayun, mas nakihigit ako sa kanya. Dahil meron kang Kristong nakilaan. Merong Kristong nagagdag sa akin. At meron siyang pangako sa buhay ng walang hanggan. Kaya hindi kayang tumbasan ang nangyayari sa inyo. Sabi natin sa Matthew 16:26, for what profit is to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Sa Tagalog po, ano nga ba ang makakala ng sinta? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Sa munding puno po ng pressure, stress, challenges at pangangailangan, madalas po tayo nakatuon sa kung ano ang ating makakayang gawin. Lagi natin pinipilit yung ano yung magagawa natin, tayo po ito. Ibalit kapag wala na tayong magawa pa. Diba? Ang tanong po sa atin, una ba natin ang Diyos sa lahat ng ito? Kasi naaalala lamang kapag wala na tayong matatakbuhan. Walang-wala na talaga. Lord, saka tayo tatawag sa inyo. Kung may delay man sa mga hinihiling natin sa Panginoon, alalahanin natin, hindi niya tayo nakakalimutan. Hindi niya nakakalimutan yung ating panalangin, lalo yung ating mga pangangailangan. Yung tiwala na kapag siya ang inyong mo, siya ang bahala sa lahat. Ipamuhay natin yung contentment, matutong makita ang pagpapala sa simpleng bagay na magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso, at direksyong malinaw at kasiyahang muli na pag-asa sa Diyos. Muli po sinasabi sa Matthew 6:31-32. Basahin ko na po mula 31 hanggang 34. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo papusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam na ng inyong Ama na sa langit yung kailangan ninyo ang lahat nito. Ipagod ko, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Sa 34 po, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas kung nag-aalala sa inyo, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat. Naibig lamang po ang aking ibabahagi sa buhay ko. Sana po ay nakapulutan po natin ng aral po itong salita na ito ay tumulong sa ating mga puso at ating mga isa. Ngayon naman po tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala ngayong gabi na ikaw ang dapat namin unahin. Turuan mo nga po kami, Panginoon, na hanapin ang iyong kalooban sa araw-araw. At turuan kang magtiwala na habang inuna ka namin, ikaw ang maging tapat at magdagdag ng lahat ng aming pangangailangan. Maging sentro ka ng aming buhay, sa aming pamilya at sa aming simbahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Maraming pong salamat. Hindi po ako si Brian Joel Benito po. Kita-kita po ulit tayo bukas alas 7 po ng gabi dito po sa ating crossover moments. God bless po.